What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Undeclared martial law na. Yan ang wika nila Madam Maharlika at Attorney Trixie Angeles mga kababayan. Dahil hindi lamang ang Vice Presidente na si Sara Duterte ang gusto nilang gurgurin, kundi pati ang mga nagiging critics, vloggers at supporters ng mga Duterte na kinakalaban ang bangag na administrasyon gusto na rin patahimikin. Grabe naman talaga. Na ngayon mga kababayan pinaplano nila na i-news blackout din ang lahat ng social media, mapa-Facebook man, TikTok at YouTube. At ang maghari ang mga fake news ng kanilang mga bayarang media. Nakulang na lamang mga kababayan ayaw nilang ibalita ang mga palpak at mga korupsyon na ginagawa sa loob ng Malacanang. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dahil nga sa nangyayari ngayon, marami-rami na ang pumupunta sa EDSA upang sumali dito sa rally na ginagawa ng mga supporters ng mga Duterte. Na panahon na di umano na lumabas sa ating mga bahay at ipakita ang ating galit sa mga di makatawirang ginagawa ng mga young guns o quadcom nila Tambaliza Bongit. Na kung kayo ang aking tatanungin mga kababayan, makikiisa po ba kayo dito sa panawagan na mag-rally ang lahat sa kalsada ng EDSA di umano? Paki-comment nga inyong sagot sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magtataka kayo kung bakit ganyan ang naging reaksyon ni Vice President Inday Sara? Dahil nakita niya, nabudol siya at nasaksihan niya ang kababuyan ni Marcos Jr. Ako man, yung mga hayop na yan, ni piso wala akong hiningi dyan dahil binudol tayo dahil sa jutang ginimis na continuity daw. Kukontinue daw nila ang war on drugs si PRRD, kukontinue daw nila yung mga bill. Asan na? Mindanao Railway Project, flagship project, ayaw budgetan, ayaw pundungan dahil akala Duterte ang makikinabang. Tangay na. Taong bayan na makikinabang, hindi Duterte. Duwag to mga to Kaya tama sabi ni Inday Hindi pa sila nakakahanap ng kalaban na katulad ni Inday. At kasama na ako doon. Correct. Hindi pa kayo nakakahanap ng bunganga ng isang Maharlika na kayang itaya ang buhay, harapin ang mga kaputahan mong proxy cases, Lisa. 4 na kaso. Ang isa na sinasabi yung 2 bilyon, dismiss. So wala kayo nakuha 2 milyong dolyar dahil wala naman kayo makukuha. 3 pa mga kababayan ang hinaharap ko. Plus, 3 assassins ang pinadala nila. Ang gugurgur sa akin. Total, may insurance naman ako Pamapatay, hindi mapatay. Only one life to live, di ba? Di ba? Isang buhay lang naman tayo. Hindi mo alam, iba nga dyan, namatay ng kumain lang ng tinik. Dapat si Lisa yung kumain ng tinik. Do you think takot ako mamatay? Hindi ako takot mamatay, tangina. Una-unahan lang ang buhay. Kaya sinigurado ko, you have to know mga kababayan, wala po ako ipapamana sa mga anak ko na nakaw na yaman. Wala. But I secure them. Dahil alam ko na demonyo to si Lisa. Nagpadala ka ng manggugurgor. Yan ang binigay sa akin ng informante. May pangalan siya at mayroong sworn statement. Yun ang kailangan yung malaman, kababayan. Sino ba si Maharlika na hindi naman politiko? Bakit gusto akong patayin? How much more si Inday Sara? Noon pa lang, gusto na siyang gurgurin. Kaya di ba mga pa-joke ni Inday yun dito, gusto nila akong gurgurin. Pero yung guhit niya dito, yung scar niya, hindi naman yun talaga na ginanon siya. Pero may planong gusto siyang gurgurin. Si Inday ang delikado ang buhay. Kasi siya yung susunod pag si Bangag Jr. ay na-overdose sa pulburon, si Inday ang susunod. Kaya pakaingatan niyo si Inday. Si Bangag, walang kwenta ang buhay niyan. Ever since, nung ipinanganak yan sa mundo, nakahulba na ang gagawin niya lang mag-addict, magnakaw, mag-orgy, at kung ano-ano pang kadyutahan ang gagawin ni Bangag. Ayon yan sa ating informante. Ano ba ang achievement ni Bangag? Kaya kapag bumantay ang paa ni Bangag at ni Lisa mamayang gabi o sa mga susunod na araw o sa mga, pag na-overdose sila, yung mga anak niya, magugurguran yan according to my source. Dahil hindi naman magkakasundo yung mga yan.
And I can't wait sa mga panahon na yan. Nakabwisit na to? Putang ina to mga to. Oh, sabi ni Watch and Learn Channel, Katunying, what can you say, madam? Bumaliktad na daw. Julul yan palangga. Wala na kasing nanonood dyan. Mababa na yung views, wag yung panoorin, DDS. Mga supporter, bakit? Maniniwala lang ako kay Tunying kapag inamin niya sa inyo, panoorin niyo siya, pag inamin niya sa inyo na inutusan siya ni Lisa na mag-fabricate ng address sa number 1962. Yan ang unang nag-file ng case sa akin sa Pilipinas. Okay, Taberna. Kung gusto mong totoo yung sinasabi mo na, ano sabi niya? Napanood ko na failure ito si Bangag. Basta parang ganon, di ba? Tama, no, mga kababayan, biglaan nga naman ang pagbaliktad nitong si Taberna. Noong nakaraan lamang nakatanggap pa ng sobre ito kay Liza Butod di umano, no? Na super close pa nga nila. Na ngayon, ba't ganyan ang tono niya? Baka naman for views lang yung si Taberna kaya bumabaliktad ngayon. Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Magkaroon ka naman ng integridad, Taberna, kung totoo ang nasa panig ka ng mga Duterte. Sabihin mo ang lahat ng mga kabulukan na nalalaman mo dito sa mag-asawang Butod at Bangag. Aminin niya, ang pagkakamali niya, nag-fabricate siya. Nag-fabricate ka, Taberna, ng address ko sa Pasig. Bago kami maniwala sa'yo na kunyari, ikaw ay call out mo si Bangag, julul. Huwag niyong panoorin yan. Kailangan lang niya ng views niyo. Yan. May nag-send nga sa akin Oh, katarantaduhan yan. Aminin niya muna na inutusan siya ni Lisa Tanas. Di ba? Love ya. Hi, Tunying. Nalala niyo yung message sa kanya, audio ni Lisa? Nung tuwang-tuwa sila na pinagkaisahan nila si Atty. Vic Rodriguez? Okay, magpapaniwala dyan. Bumagsak na kasi ang engagement niyan. Gusto ko yung kukunin uli. Sabihin niyo sa kanya, ito challenge. Mag-message kayo. Tunying, kung totoo yung pinagsasabi mo na kino-call out mo ang Marcos, i-pull out mo ang kaso ni Maharlika na ginawa mo dyan sa Pilipinas kasi ginawa-gawa mo lang ang address, Tunying. Bago ka paniwalaan ng supporters ni Inday Sara at paniwalaan ng taong bayan na kunyari concerned ka, yan, umamin ka na ikaw ay nagpagamit kay Lisa nang nag-fabricate kayo ng address kay Maharlika. Alam mo, Tunying, nasa Amerika ako. Alam mo, Lisa, na nasa Amerika ako. Doon pa lang maniniwala kami kung ikaw ay, well, naglalaro naman yan Kung saan meron doon. Di ba? Walang credibility yan. Walang credibility. Huwag kayo nagpapaniwala dyan, kailangan niya ng engagement. Huwag nang panoorin, i-block nyo na. My God, sayang. Sayang yung time niyo, wala namang kwenta Kapag ang tao ay napakitaan mo ng isang malinaw na ebidensya na traidor sa bayan o nanggigipit sa kapwa niya tao, yung pagpapabricate niya ng address ko, panggigipit yan. Yun na lang. Ibig sabihin, hindi matino ang taong ganyan. Yan ang inyong pakaisipin. Sabi ni #walang internet, so stressful for the past 3 days, hoping everything will turn out good for all of us, but we have to stand together. Yes. So, in addition to this, pay attention. Pag mayroong ginugurgur, pay attention to the way they have been violating rights of everybody, of as many people as possible. Uulitin ko, kasi pag ginawa na sa atin, ayan, ginawa na sa ating vice-presidente, ginawa na sa mga ina-attempt nila gawin kay PRD and all that. Pay attention. Kasi if they can do that to one, they can do that to two, they can do it to a handful, they will eventually come for us. Right? Tama. So when you protect rights, when we call out people who violate our rights, it's because pag ginawa yan ng mga nasa pwesto, mga government officials ay nagko-conspire para saktan, para i-discredit, para manira. Ibig sabihin po, this is the start of an authoritarian regime. Ito po ay diktadurya. Ito po ang umpisa ng pagka-diminish ng ating mga karapatan. It's not just about the VP, but of course we want to protect the VP. It means that they can do it to all of us. Kung titiisin natin ito, gagawin din nila sa atin ito. Ang danger is to all of us. It's not just the danger to the VP, although syempre tayo, no,
ang sakit makita niyan. Ang sakit makita sa ginagawa nila kay Attorney Lopez because we know that all she was doing was work. Trabaho lang 'to. Si VP trabaho lang ito. Okay? Parang ang nangyayari ngayon, Atty. Trixie, martial law, no? Silent martial law. Mantakin niyo yan, mga kababayan. Ikalawang pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa ang hinahamak-hamak lamang ng isang congressman na si Tambalos. Grabe talaga. Mga uhaw sa kapangyarihan, ano? Nagagawin nilang lahat. Masira lamang ang pangalan ng mga Duterte. So, ibig sabihin kasi kahit wala kang ginagawa, si Teddy yun, tama. Parang nabuhay si Harry. Hindi, naiinis siya because hindi siya pwedeng umakyat eh. So, na-derail tuloy ako ni Teddy. So, ito, sabi ni Jerry Celedio, primary purpose of citing in contempt and detaining Attorney Lopez ay plano ng mga buhaya ay ipitin si Attorney Lopez para bumaliktad at subuan ng script para sa Monday hearing tulad ng ginawa nila kay Garma. Yes, they did not count on the VP doing this to protect her CS. Okay? Wala kasing nagprotekta noon kina pero kasi ito yung point ko. Nung si Garma, sino mag-aakala na magbabaliktad siya ng ganyan? Yung mga tipong, teka muna, akala ko ba siga ka noon tapos ang bilis-bilis bumaliktad ka ng ganyan. Si Attorney Lopez is a civilian. She is a lawyer and she is a respected lawyer. Pagkatapos, wala naman siyang maling ginawa. Grabing napaka-glaring ng ginagawa sa kanya. On the other hand, itong mga siga nating mga pulis, bakit tumitiklop sila? Yung isa napadala sa city jail, naintindihan ko yung takot niya nun dahil pulis ka dati, I'm sure natakot siya na baka may masalubong siya diyan na napakulong niya. Gets ko pa yan. Gayon pa man yung pagkabaliktad nila, kaloka. Ang kapal ng mukha ng Van Angelo. Ayan, yun na. Huwag pansinin. Ayan, okay na tayo. Sabi ni Stop Spin Slots. I'm wondering why silent si BBM. Is it because Congress yung parang nag-initiate ng commotion? Iba talaga yung jurisdiction nila? O talagang sadya lang kasi may inaabangan siyang reaction? I don't know right now. Pero it's simply this for me. Kung silent siya at ginagawa yan, then kahit paano complicit siya. Kahit paano alam niya ang nangyayari pero wala siyang ginagawa para baguhin yan. So meron siyang passive na nakasalanan dyan. Sabi ni Ray Arendain Salazar, ang sa akin lang wag natin i-focus kay Maharlika kasi nasa Amerika siya, may rights siya na hindi siya magalaw lang ang sa atin kasi ang problema depende sa atin si VP Sara ngayon. Talaga mamimili kayo? Sinabi ko bang magfo-focus tayo kay Maharlika? Every time nagla-live tayo, mayroon tayong tema. Mayroon tayong pinagtutuunan ng pansin. Hindi po natin pwedeng pabayaan ang kababayan natin na ginugurgur na ganyan tapos okay lang sa inyo. Hindi man lang tayo magsasalita. Hindi man lang tayo. Para saan pa tayo naninindigan? Kung nilalapastangan yung karapatan niya, ginagamitan siya ng lawfare. Alam niyo ba, ano din yan dito sa Amerika? Problema din yan dito sa Amerika na ginagamit yung sistema para mag-discredit or delegitimize ng mga causes at mga tao. Problema din yan ng mga aktivista. So, bakit mamimili tayo? Diba? Yung mga tipong, sige, okay lang. Kaya nga tayo umabot sa ganito kasi hindi natin pinansin masyado yung mga taong nilalapastangan ng karapatan. Hinayaan natin, ayan, eventually aabot sa atin. Yun po ang sinasabi natin. Ano yung sinasabi natin, di ba? Equal protection of the laws. So, sasabihin niyo, nasa Amerika naman yan, huwag pansinin. Naku, pasensya na, sir. Kasi talaga dito sa wall ko, ina-assert ko talaga kung anong topic ko. Pero ang totoo niyan, sir, si VP Inday, sinasabi naman niya, pagka magprotekta din ng karapatan ng ibang tao. In fact, as much as possible, gusto lang niya trabaho lang talaga. Hindi siya comfortable dun sa role na mag-lead ng activism or anything, hindi ng activism, mag-lead ng kung anong movement. Ang gusto niya ay maayos na pamamalakad ng gobyerno at saka maayos na paggamit ng sistema ng batas. Sabi ni DS Pareñas, pina-correctional din nila sa Garma. Pasay City Jail po. Ito sabi ni Lizzie, come to think of it, kaya nila detain si Attorney Lopez kasi hahanap sila time to force her to produce the 4 people they wanted sa hearing or try to coerce her or scare her para bumaliktad. Coercion talaga. Yun nga po. Nakikita po natin ang panggigipit
sa ating Vice Presidente at sa kanyang Chief of Staff. Ang panggigipit ay hindi po limitado sa ating Vice Presidente, kundi pati sa lahat ng mga vloggers na tuloy-tuloy ang pagsasalita at pagpapahayag ng impormasyon. Hindi po nagiging humahanap na po sila ng iba't ibang paraan para matigil, magurgur, ma-flattle ang mga mensahe at mismong mga nagpapahayag. So Naku dito po. po sa nangyayari kay Madam Maharlika, nadiskubre na mayroon palang isa pang kaso na final sa kanya. Matapos ma-dismiss ang isang kaso, ngayon naman may pumalit. At ang nagrereklamo walang iba kundi si Congressman Zaldico at ang kanyang may bahay si Madam Maylin Ko. Naaalala ninyo ang ating pinag-uusapan dito tungkol sa lawfare. Yan po ay bahagi niyan. Ano ang lawfare? Ang paggamit ng sistema ng batas at PR or both para ma-delegitimize ang isang cause o ang isang tao o ang isang grupo ng tao. Okay. Bago patuloy, ito si Gallows God, sabi niya they can issue whatever memos they want. They cannot stop us from seeing that what's wrong is wrong. That's what they're doing to Attorney Lopez and VP, that what they're doing to Attorney Lopez and VP is unjust. Okay. Okay. Hindi rin pinag-uusapan, tama po, ang peligro sa buhay ng ating Vice Presidente na mahalaga rin bahagi sana na maging diskurso. Imbis na ganun ang nangyayari, ang nilabas nila ay isang announcement tungkol sa pagsiseryoso nila sa pinaniniwalaan nilang tangka o pagpaplano sa buhay ng ating Pangulo. Pero ini-ignore nila yung maliwanag na recent na tunay, hindi lang haka-haka, na tangka sa buhay ng ating Vice Presidente. Bakit yung bahagi na yun hindi siniseryoso? Okay. Kita niyo ang pagiging bias ng mga bayarang media, mga kababayan. Halata masyado na binayaran ang mga ito, no? Kung kaya't concern lamang sa buhay ng bangag di umano. Grabe naman talaga. Makinig para dun sa mga papunta, ingat-ingat po sa daan, para dun sa mga bagong dating. Rally po ngayon o pagtitipon-tipon sa harap ng Veterans Memorial Hospital. May mga speakers tayo doon at may mga kasamahan na naandun na po. Okay. Nagrarally na mga kababayan. Ito, basahin po natin ang isang naliligaw sa ating Facebook page. Sabi ng isang nagngangalang Roy Sedeno, mga gago kayo, mga siraulo kayo, baliw sa kapangyarihan. Kapangyarihan? Sinong baliw sa kapangyarihan? Yung pala niya. Sorry, akala ko nag-troll. Hindi pala, Roy. Sorry ha, pero babasahin ko pa rin yung mo. Akala ko nagtutroll ka, akala ko galit ka sa amin. Kayo mga edukado, kayo mga sobrang labag kayo sa batas. Nasa demokrasya tayo dito sa Pilipinas, pero Sara, may paglabag sa batas ngayon ang ginagawa kay Inday, Sara, ay may paglabag sa batas ngayon dahil sa sinasabi sa ire ng madlang people. Parang si Roy Inglesero. Maraming salamat, Sir Roy. Sabi ni Marvin, when everyone was and is panicking for the safety of the VP, FPRD calmly and confidently tells us to chill and relax. Sabi, with a suspicious smirk, something fishy is going on. I think it's simply this. He is letting his daughter take the lead. After all, siya yung Vice President. Jingjing. Thank you, Jingjing. Sabi ni Rose Mostunen, huwag kayo magpapaniwala kay Tunying. For views lang si Tunying, sabi ni Chinita Santiago, Diyos ko, block nyo yan. Wala yan. Doon kayo sa solid. Doon kayo sa 4 ang kaso, isa dismiss, may death threat, at walang nakamkam sa kaban ng bayan. Doon kayo. Okay? Huwag kayo doon sa mga sa mga walang prinsipyo. My God, na kayang ibenta ang kanilang mga alindog. Dapat tayo mag-post na i-correct ang news sa media na nagko-cover sa abroad, sabi ni Summersense. Mag-post kayo na mag-post. Basta ako, ginagawa ko palangga, pupunta ako bukas sa Florida, hindi, joke lang. I'm serious. Nakatok ako dun sa Mar-a-Lago. Papa Trump! Your daughter is coming! Maharlika is here. Mas bitbit ko yung pulburon video kay Trump. Sila sasabihin nila, Maharlika, naloka na yan, ganyan-ganyan. Bakit ka naman papansinin ni Trump? You never know. Baka pag nakita niya yung alindog ko, come in. Gaganon. You'll never know.
Try lang natin yung luck natin, mga kababayan. Ano pa? Ano pa ang mga katanungan? Yung dating sikat na silaw sa pera, sabi ni Palangga. Wag nang maniwala dyan, block nyo na. I-block nyo na yan. Huwag kang mapaniwala. Doon tayo sa may death threat, kay Maharlika, tsaka kay Inday Sara. Imagine mo, sa buong buhay ko, mga kababayan, I tried to help my kababayan in America. Kwento ko na yun eh. Nung ako po, bumunta ng Amerika, ang naging puhunan ko lang talaga, ang pakikipagkapwa-tao, ang pakikipagkaibigan. Kaya connect ako sa Filipino. Ako ang tipong tao na kahit sa elevator, dakdak ng dakdak. Kahit sa palengke, kahit busy ka, kahit naglalakad ka, kakausapin kita. Okay? That's my personality. At nung ako ay medyo na-establish ko na ang pamumuhay sa Amerika, lahat ng pumupunta dito na naghahanap ng greener pasture, Palangga, baka may alam ka naman diyang racket. Oh. Kahit hindi ko kakilala, tawagan ako, hello Palangga, si ganito, yung pinsan ko kasi kararating lang eh. Magte-take ng board, baka naman meron kang maraket dyan, ganyan. Alam mo gagawin ko? Ito, hindi ako nagyayabang. Ito ako eh, what you see is what you get. Tatawag ako sa mga kakilala kong agency. Tita, meron na tayong bagong recruit dito, galing ng Pilipinas, baka gusto mong tulungan. Pinsan ko to, kahit hindi. Kaklase ko to, kahit hindi. Sabi mo magkaklase tayo, ganito. May experience ba yan? Magaling to, pinakamagaling to. May award pa nga to eh. Sabi ng may agency, lukarit ka talaga. Award, lulukuhin mo na naman ako. Pero alam na kasi na yung mga kartada ko na binibiro ko. May mga award na to, tita. Ang daming medalya nito. Diba? Mga ganyan. I tried to help people sa aking munting, kapasidad. Wala akong kaso. Wala akong ginurgor. Wala akong tinarantado na kababayan ko. Ito lang, sa pagsuporta ko sa bangag at ako'y naging critics nila. Ito ang regalo ni Lisa sa akin, 4 na kaso, pero dismiss yung isa. Ganun talaga. Gusto ko na nga lang mag-aral ng abogasya eh. Kasi kasasagot ko ng kaso, pwede na ako mag-abogasya. Diba? I'm serious. Diba? Sabi ko po niya, ito lang pala yun. Pero syempre, mag-aral ka. Hirap kaya mag-aral. Kasasagot, ito, palpak itong pinagsasabi. Ito po ang larawan ng martial law na undeclared. Ulit-ulitin po, kung ako po ay nasa Pilipinas, kasama ko na si Percy Lapid na inuuod ngayon. Ipapapatay din ako ni Lisa. Kung dito nga, mag-isip nga kayo, 4 na kaso ay mga putang ina, mga dating dugyutin ang nagkaso sa akin. Paano sila